Magandang umaga sa lahat at ngayon ay tatalakayin natin ang ukol sa sanaysay o tinatawag na essay sa Ingles. Ano nga ba ang ibig sabihin ng sanaysay? Ang sanaysay ay isang uri ng panitikan na naglalayong magpahayag ng kaisipan, opinyon o mga karanasan sa isang organisadong paraan ukol sa isang paksa o mga issue sa ating lipunan. Mayroon tayong tatlong bahagi ng sanaysay. Ito ang panimula, katawan, at wakas. Ang panimula, dito magbibigay ng kaalaman sa mambabasa kung ano ang paksang tinatalakay. Kumbaga, ito yung introduction. Pangalawa, ang katawan naman, ito yung mga datos, mga impormasyon na nagbibigay ng suporta hinggil sa binigay na paksa. Pangatlo ay ang wakas. So ito ay tumutukoy sa kabuuan ng sanaysay na isinulat o maaaring konklusyon ng sumusulat ng sanaysay. Huwag kalimutan, panimula ang introduction, katawan na naglalaman ng mga suportang detalye, at wakas bilang konklusyon sa isinulat na sanaysay. Halimbawa ng isang sanaysay, ito ay ang introduksyon o panimula. Sa kasalukuyang panahon, hindi maaaring hindi pag-usapan ang epekto ng teknolohiya sa interaksyon ng mga kabataan sa lipunan. Ang mga modernong gadget at social media platforms ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa paraan ng pakikisalamuha ng mga kabataan sa kanilang kapwa at sa buong lipunan. Ito'y kumbaga sa panimula or introduction, dito natin matutukoy kung ano ang isyong gustong talakayin. So maaaring ang pamagat nito ay ukol sa makabagong teknolohiya o epekto ng teknolohiya. Ito naman ang katawan. Sa isang banda, mas napapadali ang komunikasyon at konektado ang mga kabataan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa pamamagitan ng mga online platforms, maaari silang makipag-usap, makapagbahagi ng ideya, at makipag-ugnayan sa iba't ibang kultura at pananaw. Gayon din, nagbibigay ito ng mas maraming oportunidad para sa pakipagkaibigan at pakikilahok sa iba't ibang grupo at organisasyon. Bilang dagdag, gayon pa man, may mga negatibong epekto rin ang labis na paggamit ng teknolohiya sa interaksyon ng mga kabataan sa lipunan. Maaaring mabawasan ang kanilang kakayahan na makipag-usap ng harapan at magbuo ng personal na connection. Ang labis na pagkakaasa sa online communication ay maaaring magdulot ng pagka-isolate at hindi pagkakaunawaan sa mga tunay na mundo. Ito ay halimbawa ng katawan ng isang sanaysay, pero mas maganda pa ang halimbawang ito kung mayroong mga sanggunian o mayroong mga ebidensya na nagpapatunay na mayroon talagang ganitong problema. At itingnan natin ang wakas o yung konklusyon na ibinigay. Sa makatwid, mahalaga ang tamang pagbalanse ng paggamit ng teknolohiya upang mapanatili ang masiglang interaksyon ng mga kabataan sa lipunan. Dapat itong maging kasangkapan para sa pakikipagkapwa at hindi kapalit ng tunay na koneksyon at relasyon. Sa ganitong paraan, magiging mas maayos at makabuluhan ang kanilang pakikisalamuha sa lipunan. So doon, sa halimbawang ito, makikita natin ang panimula, makikita natin ang katawan at wakas ng isang sanaysay. So, sa klase ay kayo ay gagawa ng isang halimbawa ng sanaysay. Sumulat ng isang sanaysay hinggil sa kabayanihan ng isang tao, maaaring kakilala o tanyag ng mga tao. So, maaari ninyong ikomento ang inyong kasagutan. Narito yung criteria para sa inyong kasagutan or sa inyong sanaysay na isinulat. At bibigyan ko yan ng puntos. Kabuuan, meron itong 25 puntos. Mensahe, 10 puntos. Coherence, 10 puntos. At balarila, 5 puntos. At yun lamang po at maraming salamat.